what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at ngayon ay pag-usapan natin, no? Ano itong masamang balita dito po kay Chis Escudero mga babayan na kung saan ay posibleng ikatanggal niya sa Senado. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta, sa mga palagi po nandiyan dyan. No, shoutouts po sa inyo mga kababayan. At lagi po nating hinihiling sa mga nanonood po dito sa ating video. At kung kayo po ay nandito ngayon, no, 1 view, 1 like po sana. Pa-click naman po ang like button dyan sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay. So, eto na nga mga babayan. Meron pong isang balita, no, na kung saan talaga namang ikagugulat ito, no, ni Chis Escudero. No, at medyo masamang balita ito para kay Chis Escudero mga babayan. At sigurado rin, no, na magwawala na naman etong mga DDS. Alam niyo naman pagka ang pinag-uusapan na mga senador nagwawala yung mga yan pag senador po, no, ng mga Duterte. Yan kasi nababasa natin, no, na eto daw po mga senador na to hindi daw po sila, no, senador ng bayan, senador daw po sila ng mga Duterte mga babae. Totoo ba? No? Totoo ba na sila ay mga senador po ni Duterte? Coming from the root word, no? Duterte senator, sabi niya. O Duterte block. Diba? Parang gano'n na rin yun Pag sinabi mong Duterte block, parang sinabi mo na rin Duterte senators. O eto na nga. No, ano ba itong masamang balita na to kay Chis Escudero, mga babayan? No, na talaga namang ikagugulat niya at ikagagalit ng mga DDS. Dahil nga itong si Chis Escudero, mga babayan, no, ay may nakita raw po ang ombudsman, no, na money trail leading to Escudero sa flood control project probes mga kababayan. Nako. Kala ko ba walang kinalaman si Chis Escudero dyan mga babayan? Well, hindi pa rin naman natin pwedeng sabihin siya po, no, ay talagang involved dyan. No, kasi unless proven guilty mga kababayan, di ba? Alam naman natin si Chis Escudero, abogado po yan. So ito po yung balita na yan mga kababayan. Sabi dito, Ombudsman finds money trail leading to Escudero in flood control probe. So, ibig sabihin mga babayan, meron daw po parang money trail o parang mga transactions, no, na nakikitang tumatanggap ng pera etong si Chis Escudero. Parang ganon yung pagkakaintindi ko dito mga babayan. No, kayo po ba ay naniniwala na si Chis Escudero ay involved sa flood control? No, sabi nga dito, na-discover ng Office of the Ombudsman ang sinasabing galaw ng pera papunta kay Senator Francis Escudero sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Naku po, delikado si Chis dito mga babayan. Kung totoo man na meron to. No, so panoorin natin tong balita na to. Ito yung sabi ng mga babayan Nakita ko man ng money trail o galaw ng pera papunta kay Senator Chis Escudero. Nako. No? Papunta kay Senator Chis Escudero, mga babayan. Sa investigasyon ng Ombudsman sa mga maanumalyang flood control project. Balita mula sa Ombudsman, hati ni Radio Patrol, Jam Garner Jam! Kaugnay sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Office of the Ombudsman sa maanumalyang flood control project, nadiskubre ang money trail o galaw ng pera papunta kay Senator Francis Escudero. Nako.
alam nyo, nakikita natin ngayon mga kababayan na ang ombudsman gumagalaw na po, no? Hindi kagaya ng dating ombudsman sa panahon ng dating Pangulong Duterte na umabot hanggang administrasyon ni Pangulong Marcos, mga kababayan. No, parang bibihira nating marinig, no? Sa balita, yung salitang ombudsman. Ngayon, dahil seryoso yung ating gobyerno at ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagsugpo ng korupsyon, ay eto na ang ombudsman, mga kababayan. No, pati ang ICI nandiyan diyan, nag-iimbestiga. 'Di ba? Kaya naman talagang kakabahan na etong mga corrupt na to o etong mga buhaya na to, mga kababayan, dahil unti-unti, no? Kumikilos at nag-iimbestiga na itong ombudsman at uunti-untiin na etong mga buhaya na to sa gobyerno. Na dating Senate President ang inaprubahan ang 2025 national budget na umano'y itik sa budget insertion. Nako, hitik daw sa budget insertions, mga babayan. We have statements leading of a money trail leading to him. Narrations of fact that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence, which we're looking to right now. Okay, so maghahanap pa raw sila ng mga ebidensya, mga babayan, no? Etong si Ombudsman na Crispin Remulla, kaya galit na galit sila no? Kaya sa tingin ko, pilit nilang pinipigilan si Remulla na maging ombudsman kasi talagang alam nilang didikdikin sila neto Ay, si Remulla, dahil Pilipinas, dito nakatutok ang investigasyon nila laban kay Escudero na nauna nang itinuro ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap ng kickback sa mga proyekto ng DPWH. Dapat itong si Bernardo kasuhan din to, mga babayan Kasama nila dating Senador Ramon Revilla Jr. at Nancy Binay. Una nang itinanggi ni Senador Escudero ang mga alegasyon laban sa kanya na tinawag niyang bahagi ng isang organisadong plano para sirain ang Senado, iisit ang tensyon sa publiko at pagtakpan ang tunay na mga salarin. Yan, alam nyo, ito, ano na to, expected na to, mga babayan, no? Na siyempre itatanggi yan dahil wala pa namang yung totoong kaso, no, na isinasampa dito kay Escudero, mga babayan. Kayo po ba naniniwala, no, na involved itong si Escudero pagdating dito sa flood control projects na to, mga babayan? Dahil nga sabi, hitik na hitik sa insertions, no, etong mga nakarang budget, mga babayan, na napupunta, no, sa mga flood control. Yun po yung naging problema dito Okay, so ito na nga, mga babayan, maisama na rin natin itong isang balita na to, no, na kung saan, no, itong pasabog, no, na kung saan meron daw pong very important witness, mga babayan, na ihaharap itong si Senator Panfilo Lacson, no, diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. Sino kaya to, mga babayan? Sasabihin na naman yan ni meron na naman magsasalita dyan, mga babayan, na bakit nililihis ninyo ang investigasyon? No? Kung si Romualdez to, mga babayan, siguradong may uusok na naman dyan sa galit. No? May uusok dyan sa galit, mga babayan. Kasi si Romualdez yung dinidiin nila 'di ba? Na mastermind, no? Paano naman, no, yung ibang mga involved, no, dito sa flood control projects na 'to. 'Di ba? Kagaya nan yung mga middleman, no, na simula pa do sa panahon pa ni Duterte. 'Di ba? Dapat lahat 'yung kasuhan. Kasi gumalaw sila hanggang sa administrasyon na 'to 'Di ba? Bakit si Bakit si Romualdez lang? 'Di ba? Tuloy natin 'to. Haharap sa susunod na pagdinig ng Senado ang isang very important witness na sinasabing magdadawit sa mga bagong pangalan na sangkot sa flood control anomalies. Balita Ako, yari na dito, mga babae. No, may kinakabahan na dyan. No? sa Senado, hati ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuya Robert! So, handa natin Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na muling pamanuhan ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakapihan sa Senado Media Forum ngayong hapon, sinabi ni Lacson na kapag inihalan siya sa plenaryo na chairman ng komite ay tatanggapin niya ito.
Sa papagbigyan naman sa November 14 schedule, ihaharap ni Lacson ang tinawag dyan na very important witness. Na, sino kaya itong very important witness na to, mga babae? Kwento ni Lacson, may naging tulay para makausap ni Lacson ang witness. Itinasapinan lang niya ang statement nito at maging mga dokumento. Meron po ba siya mga bagong names na ididiin na involved sa anomalies or may mga nag-appear na names na sususugan niya with evidences including senators and congressmen? Both. Pati lawmakers po. Hindi, both. May bago sa kami dati. Ako, eto. May bago, tsaka may mga dating witnesses, mga babayan tayong aabangan. Kita ni Lacson, seryoso sila sa paghahanap sa Senate witness na si dating Marine Master Sergeant Orly Gutesa dahil siya lang sa mga testigo ang nagturo kay dating House Speaker Martin Romuald sa nag-deliver umano ng mali-malitang pera sa kanyang umanong bahay. Paliwanag ni Lacson, kailangan magkaroon si Gutesa ng ebidensya na magpapatunay sa kanyang pahayag. Magpapadala rin si Lacson ng kopya ng subpoena ni Gutesa sa tanggapan ni Senator Rosante Marcoleta na Senate President at sa whistleblower. Inimplicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. Yun na nga, mga babayan, di ba? Yun yung nakakapagtaka ron. So kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman, kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? Yan. Okay, so yung mga babayan, no? Ano sa palagay po ninyo? I-comment na lang sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright, maraming salamat po sa inyong suporta. Peace. I'm out.